Hi guys, I'm Bernard Cruz. So ayan, may tanggap ako ngayon guys. Isang Huawei. Ayan. Ano nga bang unit na ito? Sa pinsan ko to guys. Ayan. Buhay naman siya guys. Ayan no, makita nyo may LCD, may signal. So ano ang problema na ito? Bakit niya pinapagawa sa akin? Simple lang ang sira nito mga boss. Kahit bata, kayang gawin to basta mayroong gamit tsaka pamalit. Ayan, papakita ko sa inyo kung anong problema. Ayan, para mas pansin. Ayan, nakita nyo yung takip guys. Ayan, nakaangat na mga boss. Nakaangat yung takip. Bakit umangat yung takip? Dahil lumubo na yung battery niya boss. Ayan. Ayan, nakaangat na oh, mga boss. Laki na ng siwang. So, tinanong ko siya kung ginagamit niya ba palagi ng naka-charge. Ang sabi niya sa akin, oo. Palagi niya daw ginagamit ng naka-charge. Ayan, lalagay ko na lang mamaya sa title, ano, nakalimutan ko yung unit eh. Note 8 ata ito, mga boss, kung di ako nagkakamali. Huawei Note 8 ba to? Okay, correct nyo ako ha. Comment kayo kung mali yung sinabi kong unit. Tingnan nga natin sa may ano. Ay, may password ata. Ay, may password. Di natin mabubuksan. Titingnan ko sana yung settings. So, subukan natin i-off. Ayan. Ayan, na-off naman. So, start na tayo mga boss, ano. Hindi na natin gagamitan ng product schematic dahil kita naman natin buhay yung unit, ano. So, talagang bloated na guys. Bloated na yung battery, lumubo na. Ayan, nakasiwang oh. So, try natin tanggalin yung takip. Ayan, dahil may siwang na siya, dali nang tanggalin ng takip guys, no. Ayan, adhesive nya. Dali nang pasadahan ng pansikwat oh. Ayan, tanggal na agad. Oops, ingat. Flex cable nya nandito. Ayan. So, tingnan natin kung ako pa lang ba ang gumalaw. Ay, hindi na. Ayan, lukot-lukot na yung ano nya. So, nabuksan na to dati. Ayan, no? Meron na siyang T7000. Hindi na siya fresh guys. Mga boss, nabuksan na siya. May history of repair na tong cellphone na to. So, hindi ako yung unang nagbukas, ano. So, kuha tayo ng bukas. Buksan natin. Papalit lang tayo ng battery mga boss, no. Ayan. Dahil lumubo na siya. Yun nga, sabi ng pinsan ko, nabuso niya tong cellphone niya. Kulang-kulang pa yung tornilyo, hindi na kompleto. Ayan oh, wala nang tornilyo dito oh. Hindi ko pa siya na ano. Dito sa charging port, kompleto naman yung tornilyo. Pasensya na kayo mga boss, maraming batang naglalaro. Maingay. Tsaka yan, yung ate ko narinig yung nagsalita. Nasaway yung mga bata. Yan. So, ito pa pala.
napansin. Ay, ano ba yan? Wala ng tornilyo. Meron din na siya kompleto guys. Bawas na ng isa. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi ko naman nila lahat. Yung mga ibang technician na gumagawa, mga boss, mapansin ko yan eh. Kapag ako meron tanggap, napapansin ko kapag kagawa na. May history of repair na. Napapansin ko hindi na kompleto yung tornilyo. Yan, sa may ilalim ng flash camera, meron pa. Titiningnan ko. Yan. So, remove natin yung battery. Complex. Ayan. Kita nyo ba mga boss? Bugaan natin ang Relife contact cleaner. Lumambot yung pandikit. Ayan. Yun. Kita nyo guys, mas madali siyang sikwatin yung battery kapag nabubugahan na yun, pumasok na oh. May tulong talaga yung contact cleaner. Ayan. Napunit na yung pinaka label niya. Gawa nga ng bloated na kasi guys, ano. Ayan, sira na talaga. So ayan. Wala na, loaded na to guys. Papalit na tayo ng bago. So pupunta muna ako mga boss sa supplier, no. Pansamantalang ipopost ko muna to, no. Babalik na lang tayo mamaya kapag makakuha na ako ng battery. So post ko muna. So ayan mga boss, nakakakuha na ako ng battery. Nagkamali nga ako mga boss, ano, kanina pag sabi ko ng unit. Ang unit pala nito is Huawei Mate 20. Huawei Mate 20 pala siya mga boss, pasensya na. Kasi di rin talaga ako familiar sa mga ibang unit, no. So
Kaparehas pala siya ng P30 Pro. Ayan. Binigay sa akin pang P30 Pro pero pareho lang siya. Paano nyo na lang sa supplier guys. Kanina nung pagkaano ko, pagpatong ko dito yan sa lalagyan ng battery. Di siya kasya. Di yung gilid medyo maano lang. Masikip ng konti. Ginawa hinilot lang nung ano ng pambukas screw to. Dito yung gilid hinilot lang niya kasi walang available na Huawei Mate 20. So pareho lang naman sila guys, mga bro, no? Hinilot lang ng konti yung dito, nagkasya na. So yan, galing ko lang sa supplier, mga boss. So para sure, tester mo muna natin, ano. Ayan, magda-diode mode tayo. Kung walang shorted, kung talaga bang human error lang yung pagiging bloated nung unit, ano. Ayan, kita nyo ba? Tester natin, mga boss, kung bakit siya. Umuwi kami nila, umuwi ka muna, hatid mo kami doon. Yan, 508. And then, balik rin natin. Ano nagagalit? Pakinaanohan na rin ako yung ayaw pabuwa, paano nene. 1,857.58. So, okay. Goods naman, mga boss. And then, usog muna natin to. Ito yung battery. Bagong bago to, mga boss. Galing sa supplier. Ayan. Ayan, Huawei. Testerin natin yung voltage. Kung maganda yung voltage niya, mga boss. Ayan, 3.7. So medyo low bat pa siya guys pagka 3.7 eh. Okay na rin naman yan, na may karga na yan, pero hindi pa yan full charge. So goods naman yung ating battery. So diretso lapag na tayo, no. Gagawin natin, lagyan muna natin ng T7000. Ayan, para may kapit yung battery. Kahit dito lang banda sa gitna, mga boss, ano. Ayan, kahit konti lang, magkaroon na ng tibay yung battery natin para hindi siya gumalaw. Ayan. At sa gitna lang banda, mga boss. Ayan. Konti lang yung nilagay ko. Bandang gitna lang. So diretso lapag na tayo, mga boss, ano. Lagyan na natin yung battery. Ayan. Kahit bata, mga boss, kayang-kaya gawin to. Basta may gamit lang. And then kapag nagkakabit palaki ng battery, mga boss, make sure na kapag kinabit nyo, yung flex muna ng LCD ilalagay nyo bago nyo ilagay yung battery. At kapag magbabaklas naman kayo ng battery, yun, pagbabaklasin nyo nga, uunahin nyo naman palagi yung battery bago yung flex cable ng LCD, no? So ganun dapat para hindi tayo magkaroon ng problema. Yan. So shout out pala sa mga masugid yung taga Subaybay, La Sandy Portilla,
Boss Sandy Portilla, shoutout sa'yo, no? Ayan. Ngayon ko lang naalala mga pa-shoutout. And then pasensya na kayo mga boss, ha. At hindi ko kabisado yung mga pangalan nyo. Ayan. Sa susunod, paghandaan nyo yung shoutout mga boss, pasensya na. Si Ma'am Sandy Portilla lang kasi yung natandaan nyo. Napakadali kasi matandaan ng pangalan eh. Boss Sandy. So malamang babae to si no, Boss Sandy, no? Kasi wala pa ako nakikilalang Sandy na lalaki. So linisin muna natin tong gilid bago natin lagyan ng pandikit. Sige. Charge nga muna natin sa product schematic mga boss. Tingnan natin kung normal yung charging. Yan. Charge natin. Aha. Mali. Pang iPhone. Yan. Na natin kung nag-charge. Nahugot. Ayan. Na natin. Nag-open. So sa product schematic mga boss, ayan, may password. Ayan, nag-charge naman siya. Sorry, ayan, nag-charge. Ayan, and then tingin tayo sa product schematic. Kanina nag 1.6 siya, nakapatay. Ayan, 1.0, 1.1 normal. Pagka naka-off siya guys, mas mataas yan, nag 1.6. 1.6. So hindi pa siya full charge guys, mga boss. 31% pa lang siya. So ayan, binigay sa akin yung password para may testing. Ayan, gumagana na siya mga boss. So off natin. Ayan. Ayan, nagcha-charge. Yan, napagalitan yung baby dito. Iyak kasi ng iyak So, ayan, nagcha-charge naman siya, normal Ayan, 31%. Tanggalin mo muna natin yung charger. So lilinisan na natin mga boss to bago natin, dahil nakaumbok maraming nakalagay na pandikit. Lilinisan ko muna mga boss. So ayan mga boss, nalinisan na natin siya. Hindi ko na pinakita sa video mga boss kasi masyadong mahaba So madali lang naman linisin, depende naman sa mga diskarte kung paano maglinis. Ayan, ay kanya-kanya naman tayong diskarte siguro. Ayan, kaya hindi ko na pinakita mga boss kung paano linisin. So didikitan na natin, lagyan na natin ng pandikit.
Tong T7000. Yan. Lagyan natin mga gilid-gilid. Pinilaro ko si Nene na. Huwag masyadong marami mga boss, ano, pag naglalagay kayo ng T7000 dahil tamang tama lang, hindi rin naman konti dahil matibay tong T7000. Huwag mo akong iyangan. Ayan, dahan-dahan lang mga boss. Ayan, pihitin natin. Ayan. Kasi pag masyado tayo mabilis pagkakaroon ng espasyo. Ayan, kaya may binalikan ako. Ayan. So, nga pala, hindi ko pa pala. So wala namang problema kahit nauna yan T7000, ano mga boss. Balik natin tong flex cable ng fingerprint. Yan. Aha. Yan. Dali, sasampaling kita eh. Ano ko sa'yo eh. Subukan mo hindi kumain ha. Subukan mo hindi kumain, Mot-Mot. Subukan mo hindi kumain. Mapapalo kita talaga. So ayan. Balik natin yung tornilyo. Nga pala mga boss, ano, hindi ko pala nabalik tong plate, pinaka plate ng motherboard. Nalagyan ko na ng T7000. Pasensya na mga boss, pero okay lang yan, hindi naman agad matutuyo yan.
So, kumpleto pala to. Siguro hindi na ikabit na itong, may nakita akong, kaya nakaumbok din eh. May nakita akong isang tornilyo nakatanggal. So, kumpleto pala. Yung una sigurong gumawa nito, di niya napansin na sumuksok sa gilid. So, ayan. Kabit. Lapat natin yung takip. Ayan. Make sure. Ayan. So, yan ang sinasabi ko guys, no. Dapat bago tayo maglagay ng LCD at saka yung takip, kapag didikit siya, no, kailangan ng T7000. Lilinisin muna natin yung mga gilid-gilid para pantay na pantay, no. Maganda yung pagkakapit nung takip at LCD. Wala siyang siwang. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda ng pagkakalagay. So, para sigurado, lalagyan natin to ng tape. And then, iaabot ko na sa pinsan ko dahil kumakatok na siya kanina. Ayan. Lagyan natin ng tape. Mga 6 na piraso lang. Okay na yan. Para sigurado lang na hindi siya bubuka. Nga. Parang pangit naman ng word ng bubuka. Nga. Kakasiwang, no? Para di siya magkasiwang. Para pag natuyo na maigi yung pandikit. Ayan. So, ayan. Ito na yung finished product natin. So, napakadali lang niya. Kahit bata, mga boss, kayang-kayang gawin to. Ayan. Nilagay ko na sa case niya. So, sa mga baguhan, paki-like naman po yung video ko. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe naman kayo mga boss sa aking YouTube channel. Para sa mga susunod na video ko ay ma-update ko kayo, no? So, maraming salamat po. No skip ads po sana, no? And then, ingat tayo mga boss.